Menor de edad, 2 taon umanong hinalay ng kapitbahay. Itinuring daw na pamilya ang suspect. Yung pala, bantay sa lakay. Resibuhan natin yan! 6 na taon na ang nakararaan nang maging kapitbahay ng 17 taong gulang na si Angel. Hindi niya tunay na pangalan. Si Alexander Estrada, 41 taong gulang. Naging matulungin daw si Alexander sa pamilya ni Angel. Pero lingid, sa kanilang kaalaman, may maitim na balak raw pala ang lalaki kay Angel. Ate, gusto ko lang malaman unang-una, ano ho ba yung gusto niyo ilapit? Ano yung saloobin niyo muna? Alam ko pong matutugunan tong inilalapit naming kaso ng kapatid ko na sa kadahilan ng panggagahasa ng kapitbahay naming na sana po makamit namin yung justisyang hinihiling po talaga namin. Kapitbahay po namin siya. Nagtiwala po kami sa kanya dahil nung una gusto niya tulungan lang kami. Dahil alam niya naman yung katayuan ng pamilya ko mahirap lang po. Pagkakala ko po ay mabibigyan ng tulong talaga yung kapatid ko, yung pala may kapalit. Hindi raw makapagsumbong noon si Angel dahil sa pananakot sa kanya ng suspect. Tinatakot niya po kasi ako eh. Kaya niya po nagagawa sa akin yung kasi natakot din po ako magsumbong. Nagsilbing resibo ang medico-legal report na ito. Positibong hinalay ang menor de edad. Hindi po mabilang yung beses na paggalaw sa kapatid ko. Taon po ang inabot. Mula po na napunta sa kanila hanggang nang malaman namin, ayun po ang bilang ng pagkagalaw sa kanya. Ano gusto mo anak na mangyari ngayon? Gusto ko lang po mabigyan ng gusto yung ginawa sa akin. Gusto ko makulong siya sa kulungan. 2021, sinampahan ng kasong panggagahasa si Alexander Bautista Estrada. At nitong 2022, inilabas ang warrant of arrest laban sa suspect. Katuwang ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, Detective and Special Operations Unit o CIDG DSOU. Agad na hinanap ang kinaroroonan ni Alexander Bautista Estrada. Noong nalaman ang hideout ng suspect, agad nilang pinlano ang mga susunod na hakbang. May nagbigay ng information sa ating mga kapulisan regarding doon sa whereabouts ng ating suspect. So, nung chinek nga natin, meron nga siyang standing warrant of arrest talaga. Nasa loob ba yan, sir? Yung target nasa Eskinita? Eskinita, looban. Ako-coordinate din kami sa barangay. Agad ikinasa ng PNP CIDG DSOU ang entrapment operation para mahuli ang suspect sa panggagahasa. Ngayong alam na kung saan umuwi ang suspect, agad na siyang minanmanan. Sinuyod ng mga otoridad ang lugar kung saan siya posibleng naglulungga. At nang malaman ng bahay, ipinatawag kunwari ng barangay si Alexander dahil sa isang utang sa isang lending company. Mahulog kaya siya sa patibong ng pulis. Ilang sandali pa, nakatanggap ng tawag ang mga pulis na pumunta na raw ang suspect sa barangay. At dito na natimbog si Alexander Bautista Estrada. Ikaw si Alexander Bautista Estrada. Ikaw ay inaaresto namin dahil sa meron kang warrant of arrest sa kasong 2 counts of rape. Mga kapuso, mula po sa Barangay Silangan sa Quezon City kung saan minanmanan at nadakip ang suspect na si Alexander Bautista Estrada na wanted sa kasong rape. Tayo po ngayon ay narito sa punong himpilan ng Detection and Special Operations Unit ng PNP-CIDG kung saan siya mananatili. Ayon sa impormasyong ating natanggap, June 2022, inilabas ng husgado ang warrant of arrest laban dito sa suspect. Nangyari di umano ang krimen sa Binangonan, Rizal noong nakaraang taon at ang biktima, ang tumatayong complainant, isang menor de edad na sinasabing nilason ng suspect ang kaisipan para maisakatuparan niya ang kanyang kamunduhan. Ang suspect, mga kapuso, sa mga oras na ito ay nasa interrogation room na. Kasama po ni Alexander Estrada ngayon ang mga investigador ng CIDG DSOU. Unan ho natin siya ng panig kung ano masasabi niya dito sa warrant of arrest na ito na kanyang kinakaharap. With all due respect, with your permission, tatanungin ko lang po si Kuya Alex. Isang tanong lamang ho ito, Ka-Alex. Kayo ho ba may kinalaman doon sa reklamo na rape? Meron ho bang rape na nangyari? Wala naman po. Ito ba inaamin nyo o tinatanggi nyo bilang panghuli? Hindi po. Anong hindi po? Tinatanggi ko po. Depensa ng suspect, may relasyon sila ng biktima. Nagkaroon ho ba kayo ng relasyon itong bata na ito? Parang ganun na nga po. Ayon sa batas, Kuya Alex, ang pakikipagrelasyon sa menor de edad
may tuturing po na kayong mananagot. Alam niyo ba yung batas na ukol dito? Yung time kasi yun, Aha. magulo rin yung isip ko. Bakit to? Dahil sa problema ko sa una kong naging asawa. Itinanggi naman ng biktima na nagkaroon sila ng relasyon ng suspect. Ano pa man ang depensa ng akusado dahil 15 taong gulang lang ang biktima noon ayon sa pulis. Rape ang makipagtalik sa menor de edad. Nang mabalitaan ang pagkahuli sa suspect, agad siyang pinuntahan ng pamilya ng biktima. Matapos ang halos 2 taong pagtatago, nakaharap ni Angel ang taong lumapastangan sa kanya. Parang kapatik sa ginawa mo. Hindi ka nakapati. Hindi mo talaga nakapatid. Matanda ka. Tapos sasabihin mo, tanungin ko kapatid ko. Huwag mo ako paikutin sa ano mo. Adik ka. Dapat sa'yo mabulok sa kulungan. Kita hayaan na makalaya ka lang ng ganyan-ganyan. Sinira mo na yung ng kapatid ko. Sobrang trauma yung nabot ng pamilya ko. Gusto ko lang mabulok ka sa kulungan. Baka di ka mapigilan sarili ko sa'yo. Yung pagsisinungaling, parang pinaninindigan mo. Talaga lang? Saka ka. Visit ka talaga. Wala ka na talagang kaluluwa. Hindi ka ba sinakot niya? Nakot mo ko. Tinapit kita? Hindi mo ko tinakot. Ikaw magsinungaling eh. Ikaw ang magsinungaling. Tinakot mo ako? Hindi Ang inihingi ko dito, hustisya. Pumayag ang mama nito na umalis ako kasi ginugulo ako pinagbulo. Hindi pumayag si mama, hindi pumayag. Kaharap ang magulang ko. Mama, Hindi pumayag si mama. Visit sa kulang pa yung pananakit ko sa'yo. Dami mo pang palusot eh. Nag-DS kami, magdadalawang taon na, hindi ka nahanap. Nakakalaya ka lang. Huwag ka nang lumaya ah. Bulok mo na yung sarili mo sa kulungan. Sa pagkakatimbog ng suspect, umaasa ngayon ang pamilya na gugulong na ang hustisya para sa biktima.